Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming Pilipino ngayon ang sumasabay sa uso ng pagkukolekta, pagbebenta at paghanap ng mga bagay na maaaring magdulot ng malaking kita. Mula sa mga antigong kagamitan, lumang pera, hanggang sa mga collector's items na matagal nang nawawala sa sirkulasyon. Kung tutusin, mas marami na ang nakakalam na ang isang luma at kinakalawang na barya ay maaaring magkahalaga ng daan-daang libo, depende sa taon at bihira nito. Ngunit isang nakakagulat at kakaibang usapin ang unti-unting sumisikat ngayon, ang pagkolekta at pagbebenta ng mga bato na nagkakahalaga ng milyong piso. Pero teka, hindi lang basta mga mamahaling hiyas tulad ng ginto, jade o rubis ang tinutukoy dito. May mga bato sa Pilipinas na sa unang tingin ay tila ordinaryo, tila walang halaga, tila bahagi lamang ng mga batong dinadaanan natin sa kalsada. Ngunit kapag sinuri, maaaring ito na pala ang susi sa pagiging milyonaryo. At ang ilan sa mga batong ito ay literal na galing sa langit. Bato-bato sa langit, ang tamaan wag magagalit, sabi ng kasabihan. Pero paano kung ang tumama sa iyo ay hindi lang basta bato, kundi isang meteorite na mula pa sa kalawakan at milyon pang halaga? Ang meteorite o bulalakaw sa salitang Filipino ay mga batong galing sa kalawakan na bumagsak sa lupa matapos tumagos sa ating atmosphere. Dahil sa init at bilis ng kanilang pagbulusok, kadalasang may sunog o fusion crust ng kanilang panlabas na bahagi. Isa ito sa mga pangunahing palatandaan ng isang tunay na meteorite. Ayon sa isang licensed geologist na kasapi ng International Meteorite Collectors Association o IMCA, tinitingnan muna ang physical characteristics para sa initial identification, kasama na dito ang pagkakaroon ng fusion cracks, madilim na crust, metallic content at unique na texture. Ngunit ang pinalatiyak na pagsusuri ginagawa sa pamamagitan ng laboratory analysis, kung saan sinusuri ang microscopic textures at chemical signatures ng isang sample. Walang isang standard na presyo ang mga meteorite sa merkado, ngunit depende sa klase, bigat at kasaysayan nito. Maaaring umabot mula 1,000 pesos hanggang 100,000 pesos kada gramo. Oo, kada gramo. Narito ang mga halimbawa ng mga natagpuang meteorite sa Pilipinas. Isang lalaki sa Camarines Norte ang nakapulot ng kakaibang bato matapos makarinig ng malakas na tunog sa kanilang likod bahay. Sa unang tingin, mistulang ordinaryong bato ito, ngunit nang mapansin niya ang kakaibang itsura nito, madilim, may sunog na bahagi at may tila kabigatan. Agad niya itong isinailalim sa mga simpleng pagsusuri. Gumamit siya ng magnet, isang karaniwang paraan upang malaman kung may metallic content ang bato. Dumikit ang magnet, sinunog niya ito gamit ang lighter. Matapos ang 6 na minuto, hindi ito uminit ng husto. Ipinasuri ito sa Maynila at ayon sa eksperto, ito ay isang chondrite, isang uri ng stony meteorite. Kapag na-certify ito, maaaring umabot sa 5 million pesos o higit pa ang halaga nito. Sa Davao City naman, isang lalaki ang nakakita ng nagliliyab na bato habang naliligo sa sapa. Akala niya isang San Telmo, isang elementong apoy na kilala sa mga alamat ng mga Pilipino. Kinuha niya ito at naniwalang may taglay itong kagalingan sa katawan. Makalipas ang ilang panahon, may nagsabi sa kanya na posibleng ito ay isang meteorite. Ipinasuri ito sa Mines and Geosciences Bureau. Ayon sa kanila, pasado ito sa halos lahat ng pamantayan. Metallic, hindi natutunaw sa apoy at may fusion crust. Ang tinatayang halaga, nasa $1,000 kada gramo o mahigit 51,000 pesos. Ang bigat nito ay 1 kilo, kaya naman posibleng umabot ang halaga sa 51 million pesos. Hindi ito ang unang beses na may meteorite na bumagsak sa ating bansa. Narito ang ilang opisyal na naitalang meteorites sa Meteoritical Bulletin Database, ang pandaigdigang listahan ng mga meteorite mula sa iba't ibang bansa. Ang Bondok, Kalibo, Orconuma, Paitan, Pampanga, Pantar at Pango.
Ang Pango Meteorite ay nahulog noong Mayo 20, 2022 sa Barangay Pongo, Quirino. Tumagos ito sa bubong ng isang bahay at lumikha ng butas sa sahig. Nang mapag-alaman ng mga kolektor ang aksidente, isinagawa ang klasifikasyon at pinangalanan nitong Pongo. Ipinadala sa Cascadia Meteorite Laboratory sa US ang 21.5 grams nito para sa opisyal na pagsusuri at pagrehistro. Hindi lamang mga kolektor o siyentipiko ang naakit sa meteorite, maging ang mga luxury brands ay ginagamit ito bilang material sa kanilang mga produkto. Isa sa halimbawa nito ay ang Rolex Daytona Rose Gold Meteorite, isang relo na ang dial mismo ay gawa sa piraso ng meteorite. Noong 2020, nagkakahalaga lamang ito ng 3 million pesos, ngunit nitong mga nakaraang taon, umabot na sa 10 million pesos ang presyo nito. Ngunit hindi lahat ng batong akala ng mga tao ay meteorite ay tunay na mula sa kalawakan. Marami rin ang nabibigot na lang. May mga nagpapanggap, may mga nagbebenta ng peking meteorite sa online marketplaces. Kaya't para sa mga nais pumasok sa ganitong larangan, mahalagang maging mapanuri, sumangguni sa eksperto at huwag basta-basta maniniwala. Ang paghahanap ng mga ganitong klase ng bato ay hindi rin biro. Ito'y nangangailangan ng tiyaga, kaalaman at swerte. Pero kung ikaw ay nakatsamba ng isang tunay na meteorite, maaaring ito na ang susi upang maabot ang iyong mga pangarap. Sa huli, isa lamang ang malinaw, hindi lahat ng kayamanan ay nasa ilalim ng lupa. Ang iba, bumabagsak mula sa langit. Maaaring ang mga batong nasa tabi-tabi lamang, ang dating inaapakan lang sa daan, ay may dalang kasaysayan, siyensya at milyong-milyong halaga. Sa mundong puno ng posibilidad, ang isang simpleng bato ay maaaring maging bato ng pag-asa, ang simula ng mas maginhawang buhay. Kaya kung minsan, mainam din palang tumingala sa langit, hindi lamang para mangarap, kundi baka sa susunod na bagsak ng bituin, ikaw na ang susunod na sasalubong sa 1 milyong kayamanang mula sa kalawakan. Dagdag kaalaman. Alam nyo ba kung sa Pilipinas ay naghahanap ng bato para ibenta? Sa bansang China, niluluto nila at kinakain ng bato. Sa bansang China, niluluto nila at kinakain ng bato. Hindi ka panipaniwala pero totoo. Sa malawak at makulay na mundo ng pagkain sa China, kung saan ang mga putahe ay mula sa mga marangyang handaan, hanggang sa mga simpleng kalsadang pagkain, kakaunti lamang ang kasing kakaiba at isang simboliko ng Chow Shi Tu o stir-fried stone. Ang kakaibang pagkain na ito kung saan pinapainit at pinapalamanan ng mantika, sili, bawang at iba pang mga pampalasa mga makinis na bato mula sa ilog ay maaaring nakalilito sa ibang tao. Ngunit ang pinagmulan nito ay malalim na nakaugat sa tradisyon, kahirapan at katatagan ng mga tao sa mga kanayunan. Mahirap tukuyin ng eksakto kung saan nagsimula ang stir-fried stone, ngunit karamihan sa mga kwento ay nagmula sa mga kanayunan ng Southwest China, lalo na sa mga lalawigan ng Guizhou at Yunnan. Ang mga lugar na ito ay tahanan ng mga etnikong minorya na may mayamang kultura sa pagkain at may mahabang kasaysayan ng kahirapan. Sa panahon ng matinding kagutuman, dahil sa digmaan, tagutom at kalamidad, napilitan ng mga tao na maging malikhain sa paghahanap ng pagkain. Ayon sa mga lokal na kwento, kapag wala nang natirang pagkain, nag-iipon ang mga tao ng mga makikinis na bato mula sa ilog. Pinapainit ito sa kawaling kasama ang kakaunti nilang pampalasa. Karaniwan ay asin, sili at mantika at sinisip-sip ang mga batong ito upang maramdaman ang pakiramdam ng pagkain. Bagaman walang nutrisyon ng mga bato, ang matapang na lasa ay nagbibigay ng ilusyon ng busog at ang pagkagat o pagsipsip ay nagbibigay ng pakiramdam na may nakakain. Ang kaugaliang ito ay may hahalin tulad sa alamat ng stone soup sa mga kanluraning kwentong bayan, kung saan ang isang bato ay nagiging simula ng isang sabaw na pangkomunidad. Ngunit sa stir-fried stone, naging literal ang metapora, walang laman ng bato, ngunit may dala itong lasa, ritual at kakaunting aliw. Ang dating paraan ng pag-survive ay unti-unting naging isang lokal na tradisyon. Sa mga nakaraang taon, muling nabuhay at nare-imagine ang stir-fried stone ng mga nagtitinda sa mga lansangan, lalo na sa mga lugar na ipinagdiriwang ang lokal na kultura at pagkain etniko. Ngayon, makikita ng mga turista sa Guizhou at Yunnan ang mga kawali na puno ng mainit na bato na nilagyan ng bawang, sili, pamintang Sichuan at minsan ay may mga kaunting karne o gulay. Binibigyan ng mga customer ng maliit na supot o mangkok ng mainit at mabangong bato at hinihikayat silang sipsipin ng lasa. Sa makabagong panahon, ang pagkain ito ay nagsisilbing aliwan at kwento ng kultura. Para sa mga kabataan at turista, isang hamon ito. Para sa mga matatanda, ito ay isang paalala ng katatagan.
Isang paraan para gunitain kung paanong nagtagumpay ang kanilang mga komunidad. Bagaman maaaring mukhang kakaiba o nakakatawa ito sa unang tingin, ang stir-fried stone ay higit pa sa isang kakaibang pagkain. Ito ay patuloy ng pagiging malikhain sa gitna ng kahirapan. Isang paalala na ang lasa ay maaaring magbigay aliw kahit walang pagkain. Ipinapakita rin ito ang isang mahalagang tema sa tradisyong Tsino sa pagkain, walang nasasayang, at kahit ang pinakapayak na bagay ay maaaring gawing makahulugan. Kaya ang stir-fried stone ay hindi lamang pagkain, ito ay isang kwento ng paghihirap, pagkamalikhain at alaala ng kultura na buhay sa init ng kawali at lasa ng mga pampalasa sa isang bato.